I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates mga beswa. So but anyway mga kababayan, kung nakikita ko mga bes, tungkol ito noong sa rally kahapon dyan po sa Bustos, Bulacan. Alam nyo naman po nangyari. Actually mga kababayan, second time na yan. Pangalawang bisis na po yan, idininay, no? Yang maisog rally nila sa Bulacan. Dalawang bisis na po yan. Hindi sila pinagbigyan, no? So, dahil dito, mga besa, ito po yung panawagan ng isang congressman. Alam po natin, itong congressman na ito, talaga naman, totoo yung kanyang paniniwala, ang kanyang nakikita. So, dahil sa rally na yan, talaga namang umuwi silang luhaan. Parang yan guys, parang kanta. Ako ang nagwagi at ikaw isawi. Naloka ako ba? Anyway guys, basahin po natin ito. Ayan. So yun mga kababayan, anong sinabi ng isang sulun? Sulun says, PBBM does not harass critics. Tell Duterte to stop destabilization government. Ayan, mga bes, ha? Sabi po ng isang congressman, kasi ang palabas ng mga nagrarally dyan sa side ni ex-president Digong, panggigipit daw ng gobyernong Marcos. Panghaharas ang sinasabi nila. Saan kayo makakita na isinisisi kay PBBM yung nangyari sa kanila, no? Ang sabihin nyo kasi, wala naman siguro mga taong pupunta dyan kasi sawa na. Bulacan po yan. For sure, protektado nila ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakikita niya sa mga rally nyo, puro pagmumura, pambalahura, pamamahiya. Masamang gawain yun sapagkat nakataya din dito ang pangalan ng Pilipinas. Ang Pilipinas unti-unting nakikilala na naman ngayon sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Kayo ang mismong sumisira sa imahe ng bansang ito, sa mga banyaga. Akala ko ba mahalin natin ang Pilipinas, sabi ni Sara Duterte. Anong ginawa nyo? Binabalahura nyo ang bansang Pilipinas. See? Hindi po si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Sapagkat si Pangulong Marcos Jr. nakikita ng mga banyaga yung kanyang magandang pamumuno. Pinupuri pa nga nila si Pangulong Marcos Jr. The best president talaga ito para sa karamihan. Bakit? Maganda yung pamumuno niya. Yan ang nakikita ng mga banyaga sa kanya. Bakit? Napakabilis ang pag-grow ng ekonomiya ng bansa sa kanyang pamumuno dahil nakikita naman ng galaw, no? Dahil dito, 'di ba? Pinagtanggol ng isang congressman ng Zambales, na walang pangharas, na ginagawa ni PBBM sapagkat si Pangulong Marcos Jr. hindi marunong mang-awayan. May malaya po tayo na magpapahayag yung sa ating saluubin. Pero yung ginagawa nyo, sobra-sobra na kayo masyadong below the belt ang ginagawa nyo pambalahura sa Pangulo very intentional yan, personal, pinipersonal nyo diba? Pero ang Pangulo mabait pa rin sa pamilya Duterte. Tingnan nyo, ilang beses niya pinagtanggol si Sara Duterte sa mga kritiko niya, diba? Saan kayo makakitang ganon? Napakaswerte nyo nga hindi si PBBM Pangulo kung nagkataon kung si Aling Linen nakaupo, wala na nasa kulungan na yung si Digong nyo. May kalalagyan kayo talaga. So dahil dito guys, sabi pa dito, basahin po natin. Ito House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative J. Conghon has brushed off insinuation from the Duterte camp that the Marcos administration had hand in preventing its Bulacan Fest rally from taking place. Ayan Conghon, sabi dito guys
says the President Marcos isn't the type to engage in political harassment. Instead, tends to let his critics be. Oh, tama! Ang Pangulo, mga kababayan, hindi siya namimersonal. Hindi po niya intention sa mga kritiko niya na ipakulong o isa-cyber libel o ihaharas. No! Mali ang pagkakilala nyo. Huwag kayong gawa ng fake na istoryahe. Kasi hindi kayo talaga papaniniwala ng taong bayan. You see, lahat ng mga mambabatas halos, except lang yung anti-Marcos na mga politician dyan, nakikita nila ang ugali ni Pangulong Marcos Jr. Sobrang bilib sila sa ugali niya. Mabait, hindi marunong mapalaaway. Tapos, sasabihin nyo, ibibintay nyo sa kanya, haharasin kayo. Jesus, Maria Joseph. Kayo naman, masyado naman kayong OA. O, di ba? Hindi niya ugaling ganun. Kayo ang may ugali. Na pangit ang pag-uugali nyo. Ang sama ng pag-uugali nyo sa totoo lang. Himbis gumaganda, unti-unti ang ekonomiya ng bansa, kayo na naman, tudo pang gugulo. O, tapos, baliktarin nyo, ang gobyerno na ito, ang nanggugulo. Wow, mahiya-hiya naman kayo sarili nyo, no? Diba? Even if we rewind it from the time President Marcos ran his campaign. O, yan. 2022, he was even singled out among the candidates for not attending debates and the like. But he just went on a let his critics be. He just let them do what they think was right for them, he recalled. See? Totoo yan. Sa last 22 election, tingnan nyo ang nangyari. Sino po ang namamahiya kay Pangulong Marcos Jr.? Sino ang nambabalahura? Kampo ni Leni Robredo, ang pink. Sa entablado pa, buong mundo pa, pinapahiya talaga si Pangulong Marcos Jr. Mayroong binabato siya ng flyers. Nasusubaybayan po namin yan. Pagdating sa debate, hindi pumunta yung katunggali niya. Umaten ba si Lugaw that time? Pero tingnan nyo, lumaban siya ng patas. Pero yung kalaban niya, ay grabe, lalo na si Atty. Guanzon, matindi. Matindi. Parang itong pag-uugali ng mga DDS. Grabe yung paninira kay Pangulong Marcos Jr. Nandoon yung binibintangan siya. Tapos napunta na naman sa ill-gotten wealth. O napunta naman sa tax evasion. Ala, bira. Parang ganun din si Roque. Walang humpay. Tama yung sinabi ng dating former Senador Lacson. Hindi titigil ang mga kritiko. Nasisiraan si Pangulong Marcos Jr. Pero ang kakampi ng Pangulo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tandaan nyo yan, mga kababayan. In biblical, ang taong inaalipusta, itataas ng Diyos. Ang taong umaalipusta, ibababa ng Panginoon. Tandaan nyo. Kaya yan, karma nyo yan. Yung rally maisog nyo, ngayon, nga kayo. So, ibig sabihin, ayaw sa inyong mga tao, taga Bulacan. Hindi naman siguro lahat, mayroon siguro taga mga Duterte dyan. See? Tapos, panggigipit, panghaharas. Kumbaga, binintang nyo sa Pangulo. Wow, galing nyo talaga, Sabi po dito, guys, how much more now that he is already president, it's the last thing his administration needs. Political polarization. Remember, he and now Vice President Sara Duterte even ran on the theme of unity, which they coined as Uniteam, Kung Hon pointed out. Tama, di ba? Alam nyo, mga kababayan, ito po ang hindi nyo inaalagaan, mga DDS. Dating President Duterte. Hindi nyo inaalagaan ang pagkatao, ang ni Sara Duterte. Bakit? Sa mga pinagagawa ng kanyang ama, sa mga kaalyado niya, yung mga tumatayo dyan sa entablado, mga DDS sa social media, mismo na kayo ang magpapababagsak kay Sara Duterte. Huwag kayong dumidepende sa mga sorbe. Marami pwedeng may mikos-mikos dyan. Tandaan nyo, dating Vice Presidente, si Binay, correct me if I'm wrong,
malakas yun sa survey. Pagdating ng eleksyon, ano nangyari? Nga. Oh, see? Yan ang sinasabi ko, kayo mismo ang magpababagsak kay Sara. Ang malaking sinayang nyo ang mga Marcos loyalists. Malaki sanang katulungan sa inyo yan. Kung naging maganda sana ang relasyon ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Bakit? Ang mga Marcos loyalists, gabundok po yan, milyonis po yan, 1965 pa mga yan. Until today, sa panahon ngayon, marami ang Marcos loyalists. Kung ikumpara nyo sa DDS, 2016 lang kayo. Huwag kayo masyadong nagmamayabang at nagpapakasiguro. 32 million ni Sara Duterte ang excess noon, mga DDS. Sa totoo lang, bilang lang sa kamay, na ang mga DDS na ibinuto si Pangulong Marcos Jr. Kung nabawasan man yun, walang problema. Oh, 'di ba? Pero mas malaki ang vote namin kay Sara Duterte. Ako mismo pinopromote ko 'yan, kinakapanya ko 'yan ng off camera sa Kalye Sorbe. Ang akala ko magiging maganda siyang BFF, hindi pala. Oy, nako, so hindi nyo iniisip 'yun na malaking kasaraan ni Sara Duterte yung pinaggagawa nyo, yung maisog rally nyo. Ay, see you on 2028, tingnan natin. Silencer pa ang magiging kalaban nyo ngayon. Hindi pa alam kung sinong lalaban. Pero dahil sa tatak nyo, wala na. Sira na kayo sa majority ng mamayang Pilipino. Tingnan nyo nga, maraming galit na ngayon dahil dyan sa secret deal ni Digong. Sabi ng iba, noto detae sa 2028, baka buong Pilipinas ibinta. Tingnan nyo mga nagko-comment. Tanungin nyo sila. Ayan. Sabi po dito guys, Vice President Duterte is the daughter of former President Rodrigo Duterte, a vocal critic of President Marcos. See? Tama yun. Hindi niya malang magawa pagsabay ng ama niya. Saan kayo makakita niya? Grabe no, mabait pa rin si Pangulong Marcos Jr. Walang kasing bait. Hindi tulad ni Digong. Ang sama ng pag-uugali. Sabi ko yun dahil yun ang nakikita ko eh. Yun ako eh. See? Tama, dapat mahiya kayo naman. Gabinete pa naman siya ni Pangulong Marcos Jr., yung anak niya. Tapos ganyan-ganyan kung balahurain, biro kayo. Kung ako si Sara, sa ganitong sitwasyon, namamangka siya sa dalawang ilog eh. Kakahiya siya eh. Kung ako sa kanya, mag-resign na lang. Total naman, ganyan ang ginawa nila ng ama niya, yung mga kaalyado niya. Mag-resign na lang siya. 'Di ba? Kasi pag nag-resign siya mga kababayan, pwede na po siyang sumama doon sa rally. Banatan niya si Pangulong Marcos Jr. At least wala na siya sa gabinete. Anong sabi pa dito? Earlier, former President Fox spokesperson Harry Roque claimed that the April 28 Maisog Peace Rally or Brave Peace Rally was called off in Bustons, Bulacan to avert any potential trouble. Roque served as a palace mouthpiece under the elder Duterte, President Marcos direct predecessor. Yan, isa rin yan na madaldal, matabi lang dila. See? Kung ano nung pinagsasabi, kahit wala naman sa tamang balita. Siya gumagawa siya ng sariling balita. Sariling balita para maiwasan ng yung trouble. Maniwala kayo, trouble. Ang sabihin nyo kasi, walang taong pumunta. Hindi kayo susuportahan ng taga Bulacan. Kaloka. Yan guys So hands off is the inconvenient president on political matters that he just learned to live with the apparent spat between First Lady Lisa Araneta Marcos and Vice President Duterte Kung Sunsed. Tingnan mo nangyari. Yan ay kagagawan ng mga Duterte. Ayan, mag-amang yan. Ayan mga kalyado niya, yung mga Attorney Puki at saka si Attorney Chungo. 'Di ba? Yan yung Attorney Biik. See? Yung iba, tingnan nyo, kagagawa nila. Kaya yan, nagkanda watak-watak na ang unit team. Bakit? Kasi kagagawa nung alipuris ni Sara Duterte. Siya rin naman ang umpisa niyan eh. Bakit? Bakit nagkaganito? Bakit sila nang gugulo? Na dahil yan sa confidential fund. Huwag nyo sabihin hindi. Pag inisa-isa ko dito, baka sasabihin nyo, tama nga. Tama, totoo naman yun eh.
Yun naman ang umpisa confidential fund. O ano sabi niya, nung tinanggal ang confidential fund, lahat yun kasalanan ni Speaker Martin. Biro nyo? Ang nagtanggal sa confidential fund ay kalaban ng bayan, sabi niya. Kuno, doon nag-umpisa yun. Hanggang nagkabulgara ng mga gusot, mga gulo. Pati yan si SMNI, nadamay. Yan, mabuti naman, at least, mismo galing kay Sara. Siya mismo nagpabulgar sa baho ng SMNI. At lalo na yung founder niyan. Ngayon, nagtatago. Puganti na si Pastor Kig. Kibulok, sabi nila. Sabi pa po dito guys, every administration has its own share of its and misses, and perhaps this government is no exception. But to say that the national government is engaged in harassment is simply unfair, said Sambales Sulun. Meron nyo guys. See? Yan ang sinasabi nyo. Alam nyo, ang bawat administrasyon naman, no? Walang perpekto po yan. Ang bawat pangulo, walang perpekto po yan. Malalaman naman natin yan pag nag-step down na sila sa kanilang pamumuno, malalaman natin kung saan sila kumbaga hindi na natugunan ang pangangailangan ng bawat sektor. Malalaman naman natin doon yan nakulang at least kulang ang tulong kasi mga kababayan wala naman perpekto 'di ba na isang administration. Marami kasi sa dami-dami ng pwedeng ayusin sa bansang ito ay kulang ang 5 taon, 6 na taon mga kababayan. 'Di ba? At least kahit papano si Pangulong Marcos Jr. Nasusolusyonan niya ang mga sektor na talagang kailangan ang tulong ng gobyerno. Tulad na lang ng magsasaka. Lahat po yan, mga kababayan. Kahit papano, nakita naman natin, mga besa. Problema ng mga titulo ng lupa, nandyan si Dar. Ang dami niyan, libo-libo. Kung iisa-isahin natin ang mga proyekto, ang mga nagagawa ng Marcos administration, since umuupo si Pangulong Marcos Jr. ng 2 taon, mahaba, mga bes. Abutin tayo ng siyam-siyam. Kaya much better siguro, mag-research kayo. Okay? Puntahan nyo yung bawat ahensya. Yung mga website nila, makikita nyo dun yung mga nagagawa nila. Siyempre, tingnan nyo, RTV, PCO, yung vlog ni Pangulong Marcos Jr., doon lahat yan. So, dahil dito guys, see? But to say that the national government engaged in harassment, wala namang pangharas guys sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Wala, lahat tayo free. Basta gumawa tayo ng magagandang bagay. Huwag lang sama-sama naman. Siyempre may batas tayo. 'Di ba? Na hulihin tayo pag tayo gumawa ng hindi maganda. Natural, 'di ba? Lahat 'yan. Sa pamumuno si Pangulong Marcos Jr., lahat tayo malaya na makapagsalita, magbigay ng kasamaan ng loob sa social media. Pero wag naman masyadong personal naman. Nakakahiya naman. Igalang naman natin ang Pangulo ng Pilipinas. My goodness, kayo naman Ang ibang bansa nga, hangang-hanga. Ewan ko ba sa inyo? Ano bang nakain nyo? Ba't ganyan kayo? Saan ba kayo pinaglihi? Sa buwetre o buaya? So, dahil dito mga bes, ano po ang masasabi nyo dito? Hindi lang po yan, mga kababayan. Well. Talagang maraming mga lumalabas ngayon ng mga talagang paninira against kay Pangulong Marcos Jr. Ako, sanay na po ako dyan. Ang sa akin lang is to debunking. No? As long as yung pumapanig tayo sa katotohanan, sasabihin natin ng katotohanan, doon po tayo. Huwag lang tayo mag-spread ng fake news. Kasi hindi naman maganda yun mga kababayan. At wala tayong blessing makukuha doon. But anyway, maraming salamat sa inyo mga bes. Panoorin nyo itong video kahapon, no, na mismo yung attorney dyan sa Maisog Rally ay nagsalita talaga. Panoorin nyo ito guys. Pumasok na walang pahintulit dito. Lawyer yan guys, lawyer. Maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. Tama. Nandito naman kayo at wala kayong gagawin. Dahil nandito na kayo. Kami, formal na nagreklamo. Pinasok ito, walang consent. Kaya Sir, may consent po sir, may papel po sir. Walang consent. Basta ngayon.
Walang consent. Ilakarin mo dinig. Tinanggap na yung bayad. No, you cannot argue with the lawyer kung sino sa court ka magpunta. I am giving you now. Pag hindi, pa-arrest sa kanya. Ha? Ay, Put kasi, him out. oh, out na kayo, mulas na kayo, layas. Hindi, kakasuhan kayo. Tama. Doon lang, paliwanag sa ano. Sino yan? Hindi, mapatimanda kayo, hindi kasi niyo ako pag-usap. Itimanda niyo to. Oh, demanda nyo na yan. Tama yan. Yung mga nagrarally dyan. So, we are now going to the police station. Patay tayo dyan. You will not pull out, eh? Oh, good. Okay. So, Michael, kasi pasok ng pasok. Ikaw naman kasi, Michael, eh. Pasok ka ng pasok, hindi ka nagpaalam. O yan kasi. O yan o. Ikaw naman kasi. Pasok ka ng pasok eh. Oh. Private property kasi guys. Hindi. Private property yan. Kaya bawal yan. Sa may-ari kayo pumunta. Siguro mga kababayan, kung hindi man sila papayagan, may reason. Kahit siguro makiusap sa LGU itong mga to, hindi rin siguro sila pagbibigyan. Paano? Puro mura kasi. Puro pang babatikos. Ano bang pinaglaban itong mga to? Eh si paglalaban nyo para lang paupuin yan si Garutay. Wala namang kaalam-alam yan sa pamumuno. So, sabi niya, pupulot na tayo within 30 minutes. Eh dapat lang mag-pull out ka, no? Gusto daw natin kakasuhan yung may-ari dahil may papeles na, may pirmahan na, nag-okay yung may-ari. So, sabi ng attorney niya na kasuhan niyo yung may-ari. Oh, maniwala ka Sabi naman. niya sa may-ari, pasok ka ng pasok. Eh kung mayroon pala kayong pag-uusapan, eh bakit kayo pinali? Sige nga. Reklamo ako. Kailangan na po ng lawyer. Hindi pa wala po po sa benefits. Kailangan po ng lawyer para Okay. sa atin. Nandito na po yung lawyer. Okay. Sige, tapos ka. Akin pa. I'm giving them Yes po, attorney. 20 minutes or 15 minutes to pull out. Pag hindi nyo pinaas dito, kakasuhan kayo. Oh, yan. Tandaan nyo nga, nepe. Layas. So, dinireklamo ko itong mga tao na ito. Pumasok na walang pahintulit dito. Oh, yes. Kaya maliwanag na paglabag sa amin karapatan niya. Tama. Nandito naman kayo at wala kayong gagawin. Dahil nandito kayo. Kami, formal na nagreklamo. Ha? Pinasok ito, walang consent. Oh, yun. Kaya Sir, may consent po, sir. May papel po, sir. walang consent. Basta ngayon. Walang consent. Ilakarin mo dinig. Oh, wala pala kayong No, you cannot argue with Wala the pala kayong consent eh. Lumayas na kayo. I'm giving you now. Pag hindi, pa-arrest sa kanya. Dapat lang, attorney, paresto nyo. So, yun, mga kababayan, narinig nyo yon? O, yan. Narinig nyo yon? Walang pahintulot. O, kung mayroon kayong kumbaga, mayroon na kayong kasunduan ng ng may-ari, eh bakit nagre-react yung attorney? So, ibig sabihin, wala. Tangka kayong pumasok, wala kayong consent. Ay sus, ito namang babaeng ito, sabi, mahal ang bigas ngayon, walang trabaho mga tao, ay gaga. Patutsada nyo, style nyo bulok, wala namang mawala, maisog. Matapang kayo, sanang itatapang nyo. Oh, hindi nga kayong obra sa panawagan ni Alvarez eh. Umobra ba kayo? Wala. Ano bang pinaglaban nyo? Wala kayong pinaglaban eh. Pinaglaban nyo, ipansarili nyo lang. Ipapalit nyo si Garutay? Ultimo nga DepEd nga, hindi niya kayang pamumunaan eh. Siya na mismo nagsabi na wala siyang expertise sa pamumuno ng DepEd eh. Oh. Ayan. Kaya layas. Mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito? Nilangaw rally nyo. Oh, wow. Ito naman kasi si Michael eh. Pasok ng pasok eh. Oh, yan. Yung ano nila. So, anyway, mga bes, kahit anong gagawin nyo, hindi kayo uobra. Kasi, sasabihin nyo na hindi kayo uobra. Bakit? Yung mga patutsada nyo, wala nang maniniwala. Yung mga nangyayari sa inyo, lahat sinisisi nyo sa gobyerno. Anong kasalanan ng gobyerno sa inyo? Private property yan eh. Wala,
outside di Colombo na yan si Pangulong Marcos Jr. yan. Pag-ari ng private property. Tapos isisisuy sa gobyerno. Sasabihin nyo, panggigipit ang ginawa. Agay, pautot nyo. Muwi na kayo. Ito pa mga bes ha. Guys, anong kapalagayan nyo? Ay ako, masaya ako dahil talagang umuwi silang luhaan ka. Kahapon. O, diba? O. Luwi akong luhaan, hindi natuloy aking gagampanan. Naloka. See you guys sa next upload video ko. Boy. And babus. Ako ang nagwagi at ako ay sawi. Kaya luhang umuwi. So, see you guys. Bye-bye.